My name is Charlie Puth. And I'll tell you all about it when I see you again. Hi guys, I'm Iggy Azalea. Check out my new song, Beg For It. What's going on, everybody? This is Neo, and check out my latest single, She Knows, featuring the boy Juicy J. Let's go. What's up? It's Shepard. Our new single is Geronimo. Hi, it's Ellie Goulding, and this is my song, Love Me Like You Do. Hi, Rebecca Smith, and this song is called Bright. Now I'm shining bright, so bright. Hey, this is Andy Grammer. My new single is Honey, I'm Good. Hi, this is Alesso. This is my new single, Hero. 89.5. My Subic Bay Radio. Class is going to be a little different this year. Back to school jams here. 89.5 FM. 89.5. My Subic Bay Radio. Worldwide. Consulta pang-medisina. Consulta pang-medisina. Starring Dr. Husai. Dr. Husai. Dr. Husai. Dr. Noel Husai Laxamana. That's right, ladies and gentlemen, another Thursday morning. You know what this is? Another Consulta Pang Medicina. Now, once again, to introduce our guest doctor for today, let's have our regular doctor every Thursday morning, Dr. Noel Husay Laksamana. Isang magandang umaga sa iyo, DJ Double B. At good morning. Sa lahat ng ating listeners, yung ating mahigit 2,000 live streamers ang nakatune in ngayon, plus yung mga libo-libo pang nakikinig sa free radio sa 95.1. Ang topic natin ngayon is 89.5 po. Ay, sorry. 89.5. Sorry. Sa ano po yan? Sa CLTV 36, 95.1. Kasi, a while ago, nag-text dito sila Tyra of 95.1. Sabi, Doc, tuned in kami. Waiting for your show. Magandang umaga sa lahat ng taga 95.1 RW. That's Pampanga, CLTV 36. Doc, matanong ko lang, all in all, ilan po yung mga radio programs sa mga radio stations na na-handle niya? Okay, wala akong show pagka Tuesdays and Wednesdays. Okay. All the rest of the week meron. Okay, pag Mondays, DC-BB. Sa DC-BB, that Channel is 7. GMA, Channel 7 with Manang Rose, 9 p.m. to 10. Pagka Thursdays, dito sa 89.5. 89.5. Yeah. My Subic Bay Radio. Then pag Friday morning, 95.1. Yun. CLTV 36. Pag Saturdays, 666 AM station, DCRH. Ooh. 6:30 to 7:30. Pag Sunday, 5:30 AM. And ano naman to, on appointments to, DCWB again. Okay. Then, at 10:30 AM Sundays, DZAS. DZAS. That's a 7:02 AM station. It's a Christian radio show. Hindi ako doktor pag Sunday. Kuya Noel lang. Nagbibigay ng kwentuhan tungkol sa buhay-buhay at mga bagay-bagay sa buhay. So, Hataw pula po yung mga schedules niyo, Doc. At pag Sunday evening, 8 to 10, yan. DWBR. Hindi rin ako doktor doon. Umaawit tayo ng mga awiting Pilipino, mga bakya mo neneng, luma at kupas na. Yung DWBR po na yan sa Manila, yan ang affiliate mother station. Mother station itong 89.5. Yeah. So, inyong DWBR. Every Sunday yon 8 to 10 ng gabi. Sino po nakakasama niyo doon? Mabuhay singers, si Dr. Mike Corosa. Professor yan sa Ateneo, Doctor sa Arts. PhD sa Arts. At sa literature. So Sunday evenings po, nasa PIA building pala kayo. Yes. Actually, taped yun eh. Okay. We taped that Wednesday nights. Alright. Tapos niroran ng Sunday. Wala lang akong radio activity pagka Then I have 4 TV shows. Cool. Grabe si Doctor. Pag Saturday, 6:30 to 7:30, RHTV. RHTV, yeah. Saturdays again, 6 to 7, CLTV 36. Then meron din replay yon pagka Mondays and Sundays and Mondays. So, gano'n. Pag pala nailagay sa balota yung pangalan ni Doc, malamang Balota. Balota talaga. Balota. No. Our advocacy kasi is awareness. The rest of the week,
I'm a doctor. Pero Sundays, hindi ako doctor. Ano lang, Kuya Noel lang. Or, Kuya Noel. singer wannabe. Singer wannabe kayo dyan. Napakinggan ko na kaya kayo kumanta kung pagka-Christmas party ng Our Lady of Lourdes. Talagang feel na feel pagka may banda. After, say, 8 glasses of... Pampablur ng ano. So, today for our guest, we have a rehab doctor, a rehab specialist. Wow. So, we have Dr. Cesar Lim. Alam nyo, when you talk about rehab, na-associate rehab medicine sa Pilipinas, na-associate na yan sa mga limb. Diba? Yeah. So, let me introduce Dr. Cesar Lim, ang ating guest ngayon. Yes. Magandang araw sa'yo, Dr. Cesar Lim. Umaga, Doc. And to DJ Double B. DJ Double B po. Double B. Sa lahat po ng nakikinig, lahat ng listeners, una-una po nagpapasalamat ako na imbita ako dito para makapag-share sa inyo ng konting awareness tungkol sa rehabilitation medicine. Doctor, let's talk about yourself muna. Saan po ba kayo nagtapos ng medisina at saan kayo nag-specialize ng rehab? Nagtapos po ako sa UARM College of Medicine 1984, and then after passing the board exam, nag-training po ako sa Philippine Orthopedic Center ng Physical Medicine and Rehabilitation. Ito pong specialty ng Physical Medicine Rehabilitation ay yung isa pong branch na medisina na siya po yung take care ng mga pasyenteng may disabilities. Katulad po ng may mga majority po kasi stroke patients, arthritis, low back pain, or trauma, yung may mga fractures po. Tsaka po sa pediatric side, yung may mga cerebral palsy, tsaka po yung mga batang may delayed motor development. Oh, okay. So, and natutulungan po sila through, kasi po kasama ng rehab medicine, di maaalis yung physical therapist, occupational parang therapy. Team po yun. Doc, din po ba yung tinatawag na field na physiatry? Yes, Doc. Yun po tawag sa doktor ng rehabilitation medicine, physiatrist. Hindi psychiatrist, Medyo kawig eh. Madalas nga pupunta sa clinic. Akala nila... Psychiatrist. Yes, Doc. At saka yung akala nila yung rehabilitation of drug. Drug addict. Okay. Rehab medicine. Kasi word rehab, mas nakilala nga. So maraming addict na pupunta sa inyo, Doc. Naliligaw din na. Ayan, So, the science is called physiatry, ano po? Yes, Doc. Physiatry. At si Dr. Cesar Lim ay merong center dito sa Lourdes. Meron daw? Oo, meron silang dito at magandang mga facilities nila. So, ano ba yung mga common na titreat nyo po dito sa ating area sa Olonga po? Karamihan, Doc, is stroke. Stroke patients. Kahit sa Lourdes Hospital, majority po ng referral ng mga ibang specialist, stroke ho eh. Tsaka yung susunod po dun, yung trauma na eh. Yung mga orthopedic cases like fracture, low back pain. Yung pong mga head injury, nire-refer po sa Lourdes, katulad ng mga na-aksidente at nauntog, nahulog sa motor, nalaglag. Yung po mga nauntog at natauhan, tapos nakikipag-break sa boyfriend. Nare-refer rin ba sa inyo yun? Pwede rin po, no? So sa usually po, di ba, medyo ang pagre-rehab ng mga physical injuries or physical disabilities, it really takes time and effort, ano? And there's a lot of science to this. So, ang mga katim po ninyo, Doctor, para ma-clarify lang ng ng ating mga listeners, ang physiatrist ay iba pa ho sa physical therapist, di ba? Yes, Doc. Yung po kasi yung physiatrist, doctor of medicine. Yung physical therapist po, yun yung
Yung, kasi po mag-o-order ng doktor ng management niya how to do the rehabilitation, like yung exercises, physical modalities like hot packs, ultrasound. And ang mag-execute po ng orders, nung carry out ng in-order niya is the physical therapist. Pero po yung physical therapist, 5-year course po yan. Kung gusto nila mag-doktor, mag-aaral po sila ulit para ng medicine proper. Pero kung hindi na po, iyon po yung kasama ng physiatrist para ma-treat po yung patient na... So, ka-team ng ano yan? Ka-team. Okay. Kasama din ho dyan yung occupational therapist. Occupational therapist. OT. Okay. At saka ho yung speech therapist. Ayun. Doc, ano po pala, siguro may tanong na ako sa inyo based din sa experience. May na-encounter na kasi ako na kaibigan, actually mom ng kaibigan na nadulas, nadapa. After a few hours po, nagkaroon ng, anong tawag dito, stroke. Tapos medyo natuluyan. Parang nakakakaba rin po pala pag kayong ganong, lalo na kung may konting edad ka na at nadulas ka, nauntog, hindi mo alam, baka may internal damage. When is it yung time para pumunta sa isang yun nga po, physician, sa isang rehab physician nga po? Kasi po yung, katulad yung sinabi niyo, nadapa, nalaglag. Opo, nauntog. Acute stage po yan eh. Yan po dapat muna sa ER makita ng mga... Kasi po, tumayo din, parang wala naman nangyari eh. Pero after a few hours, ayun na. Stroke na pala. So, minsan kasi parang ibabrush aside mo na pag nakita mo, okay naman, tumayo, parang okay lang eh. Parang meron pala pong damage na pala doon na ano, no? Parang nakakatakot po siguro kung ganun. So, anong stage po ba? Ano ba dapat yung bang para ma-alarma ka na kailangan dali na talaga? Pag tulog ng tulog, o kaya yung kunyari ho, parang groggy, parang natutulog, dapat ho yan dalhin sa hospital. Pero alam ko po, kapag may nahulog o nauntog, para ho sigurado, dalhin mo na sa ER, pa-clear nyo muna dun sa emergency room doctor. Maobserbahan para malaman kung... Kasi alam ko may grace period sila, Doc. Mga 6 hours. Yung observation. Pagka pinauwi, ganun din ang instructions, doktor. Sasabihin din, titignan nyo pag tulog ng tulog, pag hindi nakakausap, ibalik nyo kaagad sa emergency room. Kasi meron tinatawag na stroke in evolution. Ibig ongoing yung process ng pagkakabara ng ugat. Kasi ang stroke, dalawa yan eh. Pag sinabing stroke, general term yan, Doc, di ba, na either nagbabara, nawawala ng daloy yung tugo, o kaya may pumuputok na ugat. Ayun. So, yun ang, so merong, kung sa utak, natawag hemorrhagic, CVA ang tawag nila, cerebrovascular accident eh. So, pero pag sa layman's term, stroke lang ang tawag. Minsan nga sasabihin, ano ba yan? Backstroke? Kasi dati, nung college kasi swimmer ako. Pero isa lang yung alam kong stroke eh. Na, alam ko paborito rin ng lahat. Pinakamadali, tumatagal ako na kahit you can swim for the longest time na you want. And you enjoy yung breaststroke. Yeah. That's the easiest. Pero sa akin, that's the easiest swimming stroke. Ang malambot lang naman po kasi ang ang paggamit niya ng muscles doon, dahan-dahan. Tsaka lang yan, swabe-swabe lang. So, our listeners, you can join in. Kung meron po kayong mga katanungan, mag-text lang kayo dito sa 0920-90-99937. At actually, may mga questions na tayo kanina before the show pa. Oo. Nga lang, yung mga questions nila, hindi pang rehab eh. Tatlo dito, pang ano siya. Yung isa, may tungkol din sa disability na maaari ding maaring ma-rehabilitate din yung function. Mamaya itatanong ko po, Doc, ha. Si Migs ay nag-text dito. Good morning, Migs. Sabi niya, Doc, pabati naman. Nakikinig kami ngayon dito sa aming office with all my office mates waiting for your show. It's 10:05. Wala pa kayo. 9:05 lang naman. Happy listening, Migs. At ito from Diana is asking, ano ba talaga ang normal na level ng BP? Sabi niya. Actually, good morning, Diana.
Ang husband daw niya kasi umabot ng 140. Di ba mataas na ito? Yes, 140 systolic. Alarming na yan. So, punta na kayo sa pinakamalapit niyo ay internist. At tinatanong kung sino daw ang maaaring ma-refer. Marami kami internist sa Lourdes. Pero ang head ng Department of Medicine namin is si Dr. SG San Gabriel. Si Dr. Mike San Gabriel. Ayun, Teresa is asking, ito keep on texting lang. Our topic today is rehab medicine. Sabi ni Teresa, what about today? Ayun, tinatanong topic today. Pag-greet naman, 7 years old na yung aking son. We'll go to school later. Wow. Teresa, happy birthday sa anak mong si Boying, 7 years old. Ito kasi, we entertain texters, callers, and mga questions nila. So, yan Okay, good. Ito may number lang. Good morning, babe. Good morning, babe. Good morning. Sige. So, ang guest po natin today is again, Dr. Cesar Lim, Rehabilitation Medicine. Hindi po, clarification lang, hindi rehabilitation ng mga addict. Ito ay physical therapy. Oo. Doc, ito, interesting question sabi. Nagkaroon ng low back pain na operahan po sa California. 3 years ago. Sometimes, nagkakaroon po ng shooting pain sa left leg. What to do para Doc, parang nagkaroon ng nerve compression siguro sa spine, So, if you're having this shooting pains sa legs, most likely, baka merong recurrence or panibagong neurologic, yan. So, the best siguro is see your orthopedic or neurologist. Sa Lourdes, you can get in touch with marami tayong magagaling na doctors yan. Si Dr. De La Paz. Si Dr. Eman. You can call Lourdes po for appointments. Ang number dun is 222-9011-213. I'm sure in the first place, kanya na operahan kayo sa likod ay nagkaroon kayo ng mga sintomas na ganyan nung araw. Baka Doc meron siyang compression or compression sa or slip disc, hindi natin masabi. Pero sir, kasi kung may shooting pain siya, most likely there is irritation. So, sciatic. Kasi karamihan sa S1 kadalasan. So yung S1 is yung sacral nerve, Sacral nerve 1. Kasi ang dami nating nerves dito So yun yung habang wala pa mga texters Doc, itanong ko na yung si Tony, sabi niya, Doc, ano ba talaga mas effective? May binanggit na brand, Probably I can, which is more effective and safe? Sabi, Viagra or Robust? It has something to do with rehabilitation kasi apparently nagkakaroon siya ng disability. Erectile dysfunction. So, masasagot niyo ba yun, Doc? Kasi unang-una, wala kaming commercial interest sa mga produktong nabanggit, Sir, kasi yung sexual rehabilitation talagang part pa rin ng rehabilitation medicine. Sabi sa inyo kasama. Pero Doc, it's not about the drug for to promote yung circulation dun sa para. It's more, Doc, for example, yung mga spinal cord injury. Initially, they thought na akala nila pag na-paralyze ka, yung mga motor vehicle accident, paralyzed from the waist down, akala nila, dahil patay na rin lahat yung, paralyzed na rin yung kanilang sexual urges. Third leg. Okay. Hindi pala. So, para rin palang yung tinuro sa amin dati, kahit naman ma-paralyze ka, nauuhaw ka pa ulit. Kumakain ka, natutulog ka. So, yung sexual urges mo, hindi rin nawawala. So, ang ginawa nila, promote din nila yung mag-open up yung patient sa doktor about yung sexual disabilities. Para dun sa partners. But kaya lang ang nakita nila, the Filipinos daw, they don't like to talk about it. Parang tatago nila. So, intayin niya yung doktor na magsabi. I see. So eye-opener pala yung ni Tony, Nonetheless, sakop pa rin ng rehab medicine. Sabi sa'yo di ba? Tingin ko yung tanong niya about the brand. Tanongin niya yung mga urologist. Urologist, okay. Sila yung
mas nakakaalam. Mas alam nila. One of these days, magkakaroon tayo ng urologist. Hindi namin ginagamit yun. It's more of, Dok, parang ganito, di ba, na-stroke? Ang tanong nila, Dok, kailan ba pwedeng mag-action ulit? Action is the word, eh. Sinasabi namin, sir, also, tanongin mo rin yung cardio tsaka neuro. Kasi sir, di ba, yung METs, yung mga metabolic expenditure ng sexual activity, mataas eh. Pero sir, ang inaano namin is, this time around, it's the female who is more active than the male partner. After the... to lessen the physical stress, metabolic, yung energy expenditure. Energy expenditure, doctor. I see. So, mas passive na lang muna yung Okay. So yeah, medyo nalilinawan yung mga nakikinig natin right now tungkol sa ganyang klaseng usapin po. At alam niyo bakit pag yan ang topic, mga talagang siguro kung may ginagawa yung mga nakikinig sa atin, tumitigil muna sila. Baka may hawak kayong kutsilyo, taghihiwa kayo, ingat ang konti po. Parang kay Prito, medyo nasusulog na nasusulog. Maganda itong pinag-uusapan nila eh. Everybody pays attention pagdating sa ganyan. Oo nga, no? Bakit? Sabi nung Juan, may nagpa-contest sa isang office. Write something, a poetry or a quotation that will attract the attention of all workers. Titingin dyan. Alam na. Titingin. Alam mo, may nanalo eh. 2 words lang, 6-letter words lang. 6 letters lang ginamit niya. Ano yun? Payday. Yeah. Payday, yeah. Yung iba, nagsulat pa ng pagkahaba-habang poetry na pinost. Wala nagbayad. Sabi niya, may nag-challenge yung boss ulit, sinalens. If someone can beat this at maraming maglalag in dun sa we'll get double. Kung ito binay $500, ang premyo $1,000. Alam mo, may tumalo eh doon sa payday. Kuha mo na yung attention because of the word itself eh. Dumami yung kuhan. Naglagay ng arrow, isang 3-letter word at saka arrow lang. Pinost niya dun sa office ng boss. Sex. Tapos may arrow papunta doon. Natalo yung payday. Automatic yun eh. You have 2 choices sa harapan mo. Sabi ng psychologist na sumulat, there's always 2 things that attracts the attention of people. Money and sex. Yes. But you'll be surprised. There are regions in the world who would prefer coffee over sex. Yes. They would miss sex for coffee. What particular po kaya? Anyway. Hindi ako maniwala dun eh. Pero I'm enjoying my coffee. Hindi maniwala pero sabay abot sa coffee ni Doc. Coffee na Kaboom eh, no? And ladies and gentlemen po, ating pinapakinggan of course ng Konsulta Pang Medisina at Rehab Medicine po ang ating pinag-uusapan. Doc, yung inyong number again pagka you can text 0920-90-99937. Oo ha? Yeah, and hello again sa mga people ng 95.1. Naka-monitor sila. Hello. Saan yan eh? Sa San Fernando, Pampanga yan. Wow. Actually, I like what they do eh. Kasi mga stations usually they listen from others eh. Alam mo, isang comment. Ito ha. Sabi ni June Bagwis. We like the sound of My Subic Bay Radio. Sounds foreign and imported. Mga puti ba ang mga DJs dyan? Hindi po puti. Yeah. Kulay brown. Medyo dark brown pa nga eh. Kayo mag-gay. Hindi basta brown. Brown. Like I say, we have chosen to put on air yung mga talagang international type ng mga white or Euro.
Ibig sabihin, euro, mahal yun, di ba? Oh, mas mahal yun sa ano. Dollar, Baka sounds European siguro. Sometimes may mga singers kayong mga Europeans. Apo, from Radio Watford in the UK, mga kaibigan namin DJs there, nagpapadala sila ng mga voices nila. Yun ang nagagamit namin. So minsan, kala mo, but may parang European DJ. No, these are recorded from DJs from another country. John Galvez is asking, where's the office of Dr. Lim? Yes, your office. Dito po sa corner ng Elicania, 20th Street, sa Olongapo City. Uy, kapitbahay namin. Ardoin lang po ako. Yeah, At meron din siyang office sa Lourdes. Sa Lourdes. Kailan po yung mga schedules niyo doon, Doc, sa Lourdes? Monday to Saturdays. Mondays to Saturday. Pagka pumunta lang po kayo sa hospital, sa Lourdes Hospital. Tanong yung rehab center doon. Sa first floor po yun. Sa pinakababa, yung ground floor. Ito ha. Kaya Mr. Galvez, happy listening. Listening while driving. Okay, good. Ingat lang kayo sa pagdadrive. Sabi, Doc, narirehab pa ba yung mga nakuryente? Kasi yung asawa ko nakuryente sa trabaho before. Parang umiikli yung kamay at hindi ma-extend. Siguro, burns, electrical burns. Sir, kasi yung electrical burns po, yan eh. Yan yung isa sa mga injuries na very damaging to the structures. Neurological po lalo, no? Yung hahanap. Opo, yung hahanapin yung entry, tapos yung exit. Okay. Kung saan nag-exit, lahat ng dinaanan niya, sir, sisirain niya. Okay. Pero kung may natira pa po na structures na pwede at gumagalaw pa siya, pwede pa po siyang ma-rehab kung ano po yung natira pa na pwede pang i-save. Pero majority po nung nakikita ko kasi, sir, una na-debris na nila, tapos biglang mangingitim na naman, tapos sir, aakyat na naman sila ng pag-amputate. So, kung ano po yung natira, kung hindi na-amputate, kung ano po yung yun po yung tututukan natin ng pansin para kung ano pa yung pwedeng function na maibalik base po sa injury, kung ano po yung natira. Hindi po natin masabi agad lahat kung in general. Sobrang tataas po siguro ng kuryente ng voltahe na pumasok na yun, Kaya ganun ka... Actually, is it the voltage or the amperes? Yung amps yata? That's a good question po. Kasi usually 220 voltahe na yun, pero yung amperahe yung kapal kung tawagin, di ba? Parang gano'n. And these are technical pero both ways pwede siguro sir, pareho. High voltage will kill. Oo nga po Usually pag mataas ang voltage, mataas din yung amperahe siguro, kanya lang sana. Yeah, ingat po yung mga umaakit ng puno o yung mga second or third floor nila, malapit ang konti dun sa tinatawag nating high tension wires. Dito po sa syudad, lalo na, of course. Tag-ulan, may baha. Oo nga po, malaking bagay pa yun. Ito question from Jun Limhoko. He's asking, Doc, my nephew, a motorcycle accident, nagtanggal ng part ng skull, nilagyan ng bakal. Wala bang negative effect ito? At okay naman ang function, nakakalakad ng diretso as if nothing happened. Back to riding again siya. Hence, kayo ulit. Sir, kasi majority po ng head injury is secondary to motor vehicular accidents. Motorbikes, Opo. Tapos sir, karamihan kasi sir, nakikita ko, hindi nag-helmet. Ayun. Tapos sir, or nasa elbow. No. Tapos Doc, design nasa likod ng motor. Karamihan din sir, yung nakasakay sa likod, yun yung pupuruan. Angkas. Naka-angkas sir, siya yung tumilapon, yung driver, gas-gas lang. Noong isang araw nga, nangilabot ako kasi merong bata naka-angkas sa likod. Siguro mga 5 years old or 3 years old lang. Okay. Ang late, very tiny child. Nakayakap sa tiyan ng tatay. Nagdadrive ako sa likod ng bike. Ako yung parang may kumikiliti sa puwet ko habang nakikita ko yung bata na nakasakay sa motor. Gusto kong patukan yung tatay. Sana isakin na lang sa harap, di ba? Or something. Yes, or struckman lang niya. Dapat huliin yung gano'n pag... Dapat nga po, dapat. Sa probinsya po, dami ng ganyan lalo. Wala pang helmet yung bata. Naku. Sabi, Tapos
Doc, yung sinasabi niya, may nilagyan daw ng metal yung Bakal siguro nilagyan ng plate dahil nagtanggal ng... Alam ko, sir, walang effect yun eh. Kasi sabi ng mga neurosurgeon, inert material daw yung ginagamit nila. So, okay. Kahit paan yung... Kahit iwanan na lang daw doon. Kasi ang importante yata, sir, to protect yung brain para hindi pag ginawa ka malambot. Pero nung may narinig din ako sa neurosurgeon, sabi nila, tinatago muna nila yung skull. Yung bone. Ibabalik daw nila after some time. Pero na-imagine ko po bigla kung bakit gano'n. Kasi sir, iniintay yata nila mag-subside yung maga. Kaya hindi mo na nila nilalagay. Pero kung nakakalakad ulit siya, at saka I assume healed na yung wound, normal yung pressure ng brain, at saka nakakapag-motor ulit eh. So, siguro sir, wag na siya mag-motor. Ang tawag doon, hindi. Ang tawag doon, matigas ang ulo. Opo, ayun. Alam mo, palagay mo kung bakit. Kasi nilagyan ng bakal yung... So, dalawang meaning na yun, yung tigas ng ulo. Oo, ha? Dok, yan po ba yung pinaka-common na na-encounter yung cases? Yung aksidente sa vehicular accidents po ba? O may mas common pa kayo na-encounter? Sa Lourdes, Dok, ang pinakamarami, stroke eh. Stroke talaga? Stroke talaga. Siguro sir, sa 10, 6 yan eh. Or 5. The rest, yung fracture, back pain, arthritis, tapos cerebral palsy. Pero sir, dito sa community natin, majority, panay stroke. Lalo na sir, pag after New Year. Ha? Bakit after Christmas the holidays at saka... dahil Sir, kumain eh. Lahat ng masarap. So yun palang sinasabi nila na pagka bakasyon po pala, hanggat maaari, iwas din sa sobrang dami ng... Dati gumagawa kami ng study, bakit maraming na-stroke mga holidays. Alam nyo, nakita namin, hindi yung kinain na maraming mantika eh. Yung kumain ng mga maaalat. Na-stroke yan kasi, alamin mo, ano ba yung pulutan? Yung pritong bituka ng, bituka ng baboy, chicharong bulaklak. Tas yung asin niya. Maraming ibetsin, maraming asin. It's the sodium load that kicks the BP, Kasi sabi nga, may kaibigan ako internist, sabi, kahit naman kumain kayo 1 kilong mantika o 1 kilong taba, hindi ka ma-stroke, pero kumain kang 1 kutsaritang asin, tingnan natin. Ayun. Tapos yung pressure. Hindi kasi, tayo mga Pilipino, maalat tayong kumain eh. Yun nga yung alala ni Doktora Aguila, di ba? Lagi sinasabi, huwag masyado maalat. Kasi ang taas-taas ng sodium load natin sa kidneys natin, lahat tinatamaan. Sunod-sunod na yan. Kidneys, alta presyon, stroke, yan na. Ang bagsak nyo, kay Dr. Lim. The other day, Doc, nasa isang restaurant ako, nag-aaway yung mag-asawa. Sabi ng isa, huwag ka, alam mo may high blood ka, huwag ka masyado sa asin. Patis naman yung ginagamit ko, hindi naman asin eh. Gusto ko lumapit sa lamesa, hello po. Tapos mga pasyente ko, matatanda, kasi cataracts eh. Majority ng mga ino-operan ko catarata. Sasabihin, Doc, ano ba yung bawal kainin? Pag ang nagtanong sa akin, nasa 90 years old, sasabihin ko, bawal po yung hindi masarap. Sabi po nila, ma-high blood daw po kayo. Sabi ko, subukan yung kumain ng hindi masarap. Sigurado ma-high blood kayo. sa inis eh. Stressful na naman yung gano'n. Pinipilit mo kumain ng hindi mo gusto. Yung kainin mo na yung masarap na. Saka sabi ko, Lolo, 90 na kayo Magdi-dieta pa kayo. Dadagdag pa na 1 araw po ba yung ibig sabihin ng dieta niya? Diba? Yung mga naman, kasi mga anak ko, binabawalan ako. Hindi po, ayaw lang kayong gastusan ng mga anak. Tatawin na. Diba? Kumain na po kayo, masarap ka. Tapos, laging tinatanong Doc sa akin kasi sa mata, meron may rehabilitation phase din yan di ba? We remove the cataract, lalagyan ng intraocular lens. Then we try to make the patient learn how to use the lens ulit, di ba? Kasi nag-a-adjust pa yan. Tuturuan namin kung Doc, ano pa yung bawal dyan? Sabi ko, laging sinasabi, 3 lang po yung bawal after cataract surgery. Ano yun, Doc? Unang-una, bawal magkusot na mata. Kasi baka ma-infection, mag-dislocate yung lens. May exercises ba para sa mata? Wala po kasi the moment you wake up, gumagalaw na yung mata na yan Ano pa yung ibang bawal, Doc? Ito, importante, tandaan ninyo. Bawal titingin sa pangit. Tatawa yan. Totoo yan. Ano ibig sabihin nun? Pag malabo yung view banda rito, concentrate on the clear view. Concentrate on that para yung inyong brain
matuto na nakafocus kayo sa magandang part ng lens na malinaw. So, when you do that, automatic nagki-clear, di ba? So, yun ang ibig sabihin. Pangatlo, bawal gagawa ng kasalanan. Pero, bakit naman sinama niyo pa yung kasalanan? Sabi, kasi pag gumawa kayo ng kasalanan, nagalit yung misis niya, tutusukin yung mata niyo, patay niyo. Mas nagawa pa naglalakad kayo sa daan, yung tinidor ay nakatusok sa mata niyo. Ang pangit, di ba? Oo, wag naman. Sometimes kasi you have to catch the attention and you put in some humor para yung pasyente. And they will love you for that. Magkakakuan. Uy, bago tayo magpatuloy, nais ko munang batiin ng happy birthday itong ating mga colleagues, Doktor. Si Dr. Cheryl Peralta. Isa siyang cardiologist. Birthday niya bukas. Happy birthday, Dr. Cheryl. Birthday. At yung aking colleague sa OFTA, si Dr. JJ Eclarinal. Mahusay na eye doctor yan. Dr. JJ. Birthday niya sa June 6, ha? At si Dr. Anthony De La Cruz, isa siyang diabetologist. June 10 naman ang birthday niya. And Lourdes is hiring dentists sa Lourdes. If you're a licensed dentist, mag-apply lang kayo if you want to practice sa Lourdes. Meron mga kompletong facilities doon. You can just come in and practice. At we are also hiring some accounting clerks, driver, and registered pharmacists. Sometimes they would ask me, tatawag mga nurses, yes, nurses, you just keep on applying. Lagi nagtatanong ano bang qualifications. Alam nyo, lahat na lang ng halos basta nag-graduate sa nakapasa, magagaling lahat yan eh. Wala na bang added na plus factors para matanggap daw agad? Sabi ko, well, if you're good looking, that's a big plus. Automatic po yun. Yes, minsan nga nagbibiroan kami. Sorry. Bakit ang gaganda ng mga nurses doon sa aking eye center, sa International Eye Center sa Robinson Star Mills? Bakit ang gaganda ng mga staff dito? Sabi, pare lahat ba yan matatalino? Hindi, kakang gano'n. Kasi kahit bobo, basta maganda, hire ko. Matatalino naman yan, kakang gano'n. Tinatawag po doon parang compartmentalize. Diba? May reason kung bakit ka nandyan eh. Hindi, kasi ang ba natin, pagkaaya-aya kasi yung kaharap mo, you tend to feel good immediately. Yes, since we are in this service, kunyari tayo, as an eye doctor, ang aking goal is to make you see, look, and feel better. Kunyari, nakakita ka bigla na maliwanag. Ako na makikita ay maganda. Matutuwa ka. Kung ano makikita hindi masyadong kaaya-aya, baka maatake ka pa sa puso. Kahit hindi ka kumain ng maraming asin. Sa stress naman. Dapat pala yung mga physical therapist na i-hire natin sa Lourdes. Gagaling ka. Ano na po ba yung chemical na feel good? Yung oxytocin po ba? Sa loob na... Yeah, oxytocin na release yan kapag when you're feeling good, when you're having sex. May isang beses nagko-contact. Yung right places nagko-contact. Pero meron tayong tinatawag na endorphins. Ayun. These are the pleasure substance that are triggered when you take drugs, when you exercise. Meron tayong center sa brain na these are programmed by the Lord for you to strive harder, to work harder, to procreate. Kasi yung iba akala nila when you're attracted to a beautiful woman or if you're a girl, you're attracted to a handsome man, nagkakasala ka. Hindi. It is the Lord's way of making you look for a good partner. Yes. Be attracted to that person. At yung tendency mo, in a crowd of 50, you would want to be closer to that person. Why? Should sex happen, chances are maging maganda yung anak mo. It's called natural selection. Nakaprogram sa brain natin yan. Ayun. Tell me a person who would prefer isang pangit over isang maganda. Ang tawag doon Andrew. Kaya, kailangan niyo po magpa-schedule kay Doc Noel Husay po. At may mali sa pagtingin ninyo. Sabi ni Vicky, happy show, Doc. Funny, we are having a big laugh here at the office. Pakigreet ang aking kasama. My one and only Dindo. Dindo and Vicky, happy listening sa'yo. May one and only pa. Parang you have to
stress yung one, eh, no? May one ka na, may only ka pa. Yan, sige. Vicky, Doc, yung pong mga therapist ba, sila rin yung nagmamasahe? Kasi lagi akong tinetherapy nung aking neighbor. Nag-aral daw siya ng therapy sa TESDA. Dok, kasi yung sa majority kasi sir ng mga physical therapists, parang ayaw nila nung notion na masahista sila. Pero sir, pag tinignan mo yung libro ng rehabilitation medicine, isang chapter dun, doktor, massage. One chapter, massage. Siguro sir, tama yung sinabi niyo, Doc, na-associate. Hindi ako masahista, physical therapy. Pero ang ginagawa ko dyan, Doc, ini-incorporate ko talaga yung massage sa PT. Kasi it increases circulation, nare-relaxer yung muscle. Maraming good effect, Doc, Feel good sa katawan, di ba? Nag-release nga po ng feel-good hormones. Pero ako personally, ito, experience ko lang. You might laugh about this. Hesitant ako magpamasahe sa sa mga spa. Why po? Kasi, kung magpapamasahe ako, tatanungin ko muna yung therapist na tinatawag nila doon, yung masahista. Naniniwala ka ba sa pasma? Pag sinabi niyang oo, hindi ako papamasahe. Alam mo kung bakit? Hindi nagugas ng kamay yan Imaginein mo kanina, paa yung minamasahe, maya-maya, pamasahin yung mukha mo. So think about that. Tatanungin niyo muna yung masahista, naniniwala ka ba sa pasma? Pagka naniniwala yan, huwag ka magpamasahe. Hindi nagugas ng kamay yan. Actually, yung pasma, let's talk about pasma, Doc. Kasi ako sa aking mga shows, lagi kong sinasabi, ang pasma hindi totoo. Tanungin natin from the point of view ng isang rehab. Ang dami po mga matatanda nagagalit ini-insist kasi nila talaga. Ano ba pananaw niyo sa pasma, Doc? Kasi sir, maliit pa ako. Kaliwat kanan yung lola. Yun na nga po. Yung may pasma daw. Pero sir, nag-aral tayo ng medicine. Walang pasma Yan na sir, yung naririnig ko naman sinasabi ng iba. Dok, pag ang kausap mo Amerikano, syempre may yelo sila, may lamig sila, 4 na season sila, tayo 2. Baka nga wala silang pasma. Tayo kasi dry and wet, hot and cold. Baka may pasma tayo. Ngayon, actually, Doc, nung ako ay nag-aaral ng medisina, isa sa mga nag-assignment yan, hanapin yung pasma at yung alamat ng pasma. Sa aking pag-aaral, na-discover ko na yung pasma, yung invento niyan, matagal nang namatay. Oo, namatay sa baho. Kasi ayaw maligo. Kasi ganito yung paniwala ng mga naniniwala sa pasma Bawal maligo pag Biyernes. Oo, lalo na pag alas 3. Dahil yung Biyernes na alas 3, patay daw si Kristo. Pag naligo ka raw doon, mamamatay daw yung part ng katawan mo. Na hindi totoo. Tapos, pag may regla, bawal daw maligo dahil mabubulag daw. Kaya maluloko. Masisira ulo. Actually, noong unang panahon, ganito yung kwento niyan, yung alamat ng pasma. Uuwi si Pedro, galing sa bukid. Nagtrabaho. Pawis na pawis yan, no? Sabi ni Maria, Pedro, maligo ka na. Nung araw kasi, yung banyo, batalan. Tapos, para maligo ka, pupunta ka pa sa deep well, iigib ka pa. Tinatamad nang umigib si Pedro. Maria, pag umigib pa ako, mapapasma ako. So, diba? Pag naligo ako, actually, hindi. Tinatamad na lang na umigib para maligo. So, ang pasma, hindi totoo yan. Bakit? Kung totoo yan yung mga basketball players, si Jaworski, pagkaka-ensayo niya, shower. Diretso. Athletes, oo. Tingnan, naging senator pa, di ba? Athletes. So, mga athletes, di ba? Si Bruce Jenner, naging decathlon na gold medalist yan. Naliligo yan after tumakbo. Sinyo ngayon, babae na. Si Caitlyn na raw po siya. Actually, madalas ko nga po tinatanong, ano nga po bang English ng pasma? Sige nga. Wala. Nung kami nasa medisina, may classmate kami na naniniwala sa pasma. Pinipilit na yung pasma daw, spasm. Binatukan ng teacher. Spasm. Ginambol na lang yung Pasma.
One time po, yan argumento rin na yan. Sabi ko, walang pinagkaiba sa parang bakit ang mga kapre at mga manananggal wala sa ibang bansa, dito lang meron. Parang pasma local din. Local. Tapos sabi nung teacher, dinig ka man na sa pasma. Ano po yun, Doc? Anti-spasmodic. Kaboom. Hindi po. Ito minsan sinasabi ko, at the end of our show today, pag isa lang yung nalaman ninyo, kasi kadalasan marami tayong show, Doc, marami silang natututunan pero walang nalalaman. Maraming nalalaman pero walang natututunan. So, at the end of the day, pag nalaman ninyo na wala namang tunay na pasma at saka hindi masamang maligo kahit ikaw ay namlansya or kahit ikaw ay pagod, okay na yung show natin. At, isang awareness na gusto nating malaman, kapag kayo na-stroke at kayo ay na-accident at meron ng limitation ng motion ninyo, yung function ninyo, may pag-asa pa kayo makapanumbalik sa natural na pamumuhay ninyo at yung function ninyo maibalik pa. Yan po ay sa pamagitan ng pag-undergo ng rehab treatment sa rehab medicine. At tanggalin po ninyo sa isip ninyo na ang pagpaparehab medicine or yung physical therapy ay mahal at magastos. Hindi po, it's affordable at sulit po ang resulta nito. So, kung kayo po ay stroke victim, accident victim, or merong physical impairment, o merong tinatawag na limitation of motion yung inyong ginagawa, hindi nyo masyado may stretch ang mga kamay ninyo, o paa, or limbs, or whatever, meron kayong mga bagay na gusto magawa na nagagawa nyo nung araw na hindi nyo magawa ngayon. It could be due to arthritis or what, Okay, mag-atubili. Meron po tayong Center for Physical Therapy dito sa Lourdes. You can call us at 222-90-11213. At ito po pinamumunuan ng ating mahusay na physiatrist, rehab medicine specialist, si Dr. Cesar Lim. Doc, alam mo, saya ng ating kwentuhan ngayon, but it's time. Maybe some other time we'll invite you again. We'll talk more about this. Thank you, Doc. Sir, may gusto pa nga po sana kayo tanong ano ang pinaka-rarest na case na nahawakan ninyo? Yun pang tipong nagulat kayo talaga na ba? Kakaibang kaso to, ha? Sir, natumbok niya yung tanong Lately, a week ago, Doc, nilirefer sa akin si Dr. Arconcel. Ano po yun, Doc? Akala ko na stroke, tapos tiningnan nila yung main problem. Doc, kasi di ba familiar kayo dun sa hypokalemic periodic paralysis? Doc, potassium ang bumababa. So, napaparalyze, Doc, parang nagbe-weakness. A week ago, sir, ngayon lang ako nakakita nun. Hindi ko nga nabasa sa libro yun during training. Doc, yung tinatawag nilang myelinosis, sudden naman overcorrection of sodium sa system. Doc, na-quadri. Na-overcorrect yung sodium niya sa isang probinsya near us. Dinala siya sa atin, Doc. Sabi sa akin nung neurologist, wala ka pang nakitang gano'n. Okay, wala nakita. Ano ba yan? So, Doc, electrolyte imbalance lang talaga. Yes, Doc. Pero sabi nila, alam mo ba, poor prognosis yan for recovery. Pero, Doc, sa awa ng Panginoon, just tinerapi namin. Doc, naka 2/5 muna yung muscle power, tapos 3, tapos ngayon, sir, nakatayo na. And to the amazement din ng mga internal medya myelinosis, Doc, ang dahil. So, it is worth reporting, Doc. You can write something. Sana nga, Doc, report na. Sodium pala yun, sir. Akala ko potassium lang ang nakaka-problem. Yung papakainin ka lang ng saging. Lalakas ka na. Akala ko, Brad, nakulangan lang sa banana yun. Yung pala, nasobrahan sa sodium. Timing yung tanong ni DJ. Galing, mga naisip ko lang anong case na lang nakita yun. Na nakapagpamangha sa inyo na ba? Akalain mo yun. So usually, mga common cases na po yung nilalapit sa inyo. Kaya medyo hihikap ka na. First time ko makahawak ng gano'n. Myelinosis, Yung diagnosis nila, sudden overcorrection of sodium. And it can kill, kung hindi makikita. Makwadri siya, Doc, paralyze siya from the neck below. Oo, grabe. Tapos, sir, slowly gumalaw yung mga niya. Ngayon, sir, nakatayo na siya. Sir, kahit na ano po talagang klase ng pamumuhay natin, every single day, dapat po talaga may bago natututunan. Hindi pwedeng maalam ka na sa isang bagay.
still strive pa rin at marami pang pwedeng matutunan. Tulad niyan, biglang may dumarating, meron palang panibago na. Ito, Doc, Christy is asking, yung BF ko na diagnosed ng MS, ano po bang prognosis nito? Kasi 27 years old and we were planning to get married next year pero baka postpone muna. How to treat, Doc? PS, please. Doc, kasi multiple sclerosis, di ba? Demyelinating. It's demyelinating. It's degenerative po ba yun? Dapat, mas maganda niyan, sir, yung rehabilitation is team approach with neurologist or yung isa, internist. Primarily, sir, mag-neurologist muna siya. Pero yung sa physical therapy side, sir, kino-condition yung mga muscles, yung strength, kung pwedeng i-maintain or palakasin. Pero sir, ang alam ko kasi sa multiple sclerosis, alam ko progressive, Doc. Sana ano kaagad ng neurologist, sir, para kung hindi man mag-progress, ma-maintain lang to that level that he is or she is functional. Is it hereditary, Doc? Ang alam ko, sir, sa multiple sclerosis, hindi ko, sir, masyadong kung hereditary siya or... So, Christy, you've had the answer. So, it would be a team approach. Dapat neurologist, internist, and rehabilitation. Doc, that's our time for today. We'll invite you again sa other time, ha? Sana nag-enjoy kayo sa pakikinig sa amin ni Dr. Cesar Lim ngayon. Isa siyang physiatrist, rehab medicine specialist. At muli, ito pong inyong lingkod, Dr. Noel Husay Laksamana. Kung may katanungan kayo, ang specialty ko ay sa mata. So, again, may nagtanong kanina yung teacher, si Teacher Alice Galang. Teacher ako. Gusto ko magpa-opera ng cataract. Promise mo, hindi mo sisingilin ng professional fee. Promise ko po yun, mga teachers, hindi ko sinisingil ng professional fee pagka in-opera ng cataract. Ma'am Alice Galang, yes, I will do and I will make good my promise. You can text me po 0920-90-99937. Maraming salamat and God bless po. Thank you so very much. Another edition na naman po ng Konsulta Pang Medisina. Until next Thursday po again with Dr. Noel Husay Laksamana and of course a guest doctor as well. For now, we're going to bring you back to our local radio program. Coming up next, it's going to be DJ Tommy G again with The Brew. 89.5 My Super Bay Radio. Worldwide. Konsulta Pang Medisina. Konsulta Pang Medisina is brought to you by Our Lady of Lourdes International Medical Center. Usapang medical baka mo? O baka naman libreng konsultasyon sa doktor ang iyong hinahanap? Aba, dito ka na sa bagong programa ng 89.5 FM My Subic Bay Radio. Kasama ang doktor ng bayan. Konsulta Pang Medisina with Dr. Husay Laksamana every Thursday, 9 a.m. to 10 a.m. Isang oras ng libreng pagkonsulta live on air tuwing Huwebes mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Konsulta Pang Medisina. Konsulta Pang Medisina. Starring Dr. Noel Husay Laksamana with special guest doctors every week specializing in pediatrics, OB-GYN, ophthalmology, general surgery, internal medicine, cardiology, dentistry, orthopedics, and many, many more. Libreng konsulta medisina tuwing Huwebes ng umaga. Konsulta Pang Medisina. Presented to you by Our Lady of Lourdes International